Mariing kinukundina ng Makabayan Bloc ang inaprobahang Bicameral Conference Committee Report ukol sa pambansang budget para sa 2025 bilang lantarang pag-ulit sa nangyari sa mga nakaraang taon, kapabayaan sa pamamahala ng pondo at political patronage. Binabawasan na nga ang mga kritikal na pondo para sa mga serbisyong panlipunan, pinalaki pa ang mga discretionary funds at pork barrel. Nakakalungkot na isipin na sa kabila ng kagyat at matinding pangangailangan ng mga pangkaraniwang Pilipino para sa pagkain at serbisyo, pinili pa yung tinuturing na third chamber na ponduhan ang lump sum at mga item na matagal nang nalantad bilang porky projects at programang pagmamadrino. Ang budget na ito ay insulto sa mamayang Pilipino na nagdurusa sa patuloy na pagtaas ng presyo, mababang sahod at bumabagsak na mga serbisyong pampubliko. Oo nga't na ipalabas sa telebisyon ang deliberasyon ng Bicameral Committee, pero puno naman ito ng kalabuan. Opaque imbis na transparent. Inilayo ang publiko sa mga impormasyon tungkol sa mga particular na mga amendments sa katwiran para sa mga ito at epekto ng mga amyenda sa mga serbisyong panlipunang kagyat nilang kinakailangan at inaasahan. Muli, pinapatunayan ng BICAM na ito isang unaccountable third chamber ng Kongreso na questionabling nagagamit sa poder upang isantabi ang mga prioridad ng mamamayan. Hindi katanggap-tanggap ang pagbawas sa mahalagang serbisyo, gaya ng pagbabawas ng 74.43 billion pesos ang subsidyo ng PhilHealth, habang ang Department of Health at Department of Education ay parehong binawasan din ng pondo. Bagamat hindi kami sang-ayon na ponduhan ang PhilHealth, yung dapat subsidy na inilaan dito ay ibigay sa mga ospital, national hospitals, para naman po yung kanilang pangangailangan, kahit man lang MOOE ay madagdagan. Ang Department of Public Works and Highways ay tumanggap ng dagdag na 289 billion para sa mga proyektong infrastruktura na pinunanan ng mga miyembro natin dito sa Kamara at sa Senado bilang puno ng pork. Okay? So, bakit po nadagdagan pa ang Department of Public Works and Highways? Samantalang, hindi ba ang batayan natin ng pagdaragdag ng pondo ay ang utilization rate? Di ba ang Department of Public Works and Highways ay mababa ang kanilang utilization rate? Sa DepEd nga, Mr. Speaker, binawasan ng 10 billion pesos ang computerization program sa dahilang malaki ang unused funds dito ni VP Sara Duterte noong siya pa ang secretary. Nagtatanong tuloy ang libo-libong mga guro at milyon-milyong mga estudyante, bakit sila ang paparusahan sa mga kasalanan ng dating kalihim? Isang sampal ng binibiktima sila sa kapabayaan at katiwalian sa ilalim ni Duterte. Ikalawang sampal ngayon, napaparusahan sila sa pamamagitan ng mas malalang backlog sa ICT equipment sa mga paaralan. Para na rin nating binigyan ng reward ang mga gumawa ng mali. Unprecedented ito na sa Bicameral Conference Committee ay binawasan pa ang budget ng Department of Education and other educational institutions. Bakit ang pera para sa kalusugan, edukasyon at iba pang mga pangangailangan ng taong bayan ang laging binabawasan? Pero pagdating sa confidential intelligence funds, discretionary funds, at iba pa ay hindi lang pinapanatili, dinaragdagan pa. Itigil na natin dapat ang misprioritization at pagiging manhid sa mga daing na ating mga mamayan na taon-taon na ang ginagawa ng Kongreso at sangay ng Ehekutibong pinamumunuan ng Pangulo. Pinanatili rin ng produkto ng BICAM ang programang AKAP, kasama ng iba pang mga social safety net. Naniniwala ang makabayan na kaduda-duda ito in-institutionalize ang ayudang politics para sa halalan 2025. Kung di saan man idinadaan ang pondo ng bayan sa mga politiko, mga maskara ng tulong pinansyal, pero epektong campaign at vote buying. Hindi lamang sumisira sa integridad ng halalan sa ganitong hakbang, ginagawa ring kasangkapan ang GAA. Maganda sana ang intensyon ng AKAP. Ito yung pagbibigay ng pandagdag para sa mga mamamayan natin na kulang sa trabaho o kulang ang sinusweldo.
Actually, Mr. Speaker, ginagawa rin ito sa ibang mga bansa. Yung tinutulungan yung ating mga workers kung kulang yung kanilang sinusweldo. Kaya lang po, dapat ang kailangan natin ay sapat na sweldo, sapat na nakabubuhay at dissenting sweldo kaysa ayudang akap. Isa pa, sa kabila ng malawakang panawagan para sa pananagutan, hindi ginalaw ang 4.5 billion pesos confidential and intelligence funds ng Presidente. Mas malala pa, dinagdagan pa ng BICAM ng 5.4 billion ang budget ng Office of the President ng walang malinaw na katwiran. Bakit patatabain pa ang bulsa ng Office of the President? Ang DOH at DepEd, mga ospital, rural health centers, at elementary at high school at SUCs ay uhaw na uhaw sa sapat na pondo. So maling prioridad ang budget na ito. Sa halip na tiyakin ang pondo para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, pinili ng BICAM na protektahan ang interes ng iilan. Ang pera ng bayan ay para sa bayan, hindi para sa bulsa ng iilan. Nananawagan kami sa pamunuan ng Kamara at Senado na tugunan ang lumalaking clamor ng publiko sa pamamagitan ng agarang muling pagtitipon ng BICAM Meral Conference Committee. This BICAM that produced a national budget hinged on skewed priorities should reconvene and return the slashed budget for social services. Remove all pork barrel allotments in infrastructure projects and likewise remove the 17.3 billion budget of this chamber, the House of Representatives. Dapat itong isagawa ng may ganap na transparency sa publiko na may live broadcast ng mga pagdinig para masaksihan ng sambayanang Pilipino. Binibigyan diin namin na hindi natatangi ang muling pagtitipon ng BICAM Conference Committee upang tugunan ang mga kakulangan sa ulat nito. Kung maalala natin, Ginoong Speaker, ang BICAM para sa Magna Carta for Seafarers ay nagkumbin ng 3 beses. Ibig sabihin ay 2 beses nag-reconvene ang BICAM at 2 beses ni-reconsider ang ratifikasyon ng BICAM Committee Report ng parehong kamara. Sa katunayan, nasa Office of the President na ang enrolled bill, binalik lang ng Pangulo upang i-cure ang mga umano'y kapintasan at nang inaprubahan ng bill bago ito nilagda. Bilang panghuli, Ginoong Speaker, muling pinagtitibay namin ang paninindigan ng makabayan na ang tunay na budget ng bayan ay inuuna ang kapakanan ng masang Pilipino. Pangangalagang pangkalusugan, edukasyon, pabahay at disenteng trabaho at disenteng sahod. Okay? Dapat ito'y magsilbi na maging prinsipyo doon sa ating pagbabudget. Ang tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon at malayang patakarang panlabas.